Hi there mga kasinag! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video mga kasinag, ayan. So, I'm sure na kaya ka nandito dahil nakita mo ang ating title. And of course, so hindi ko na kailangang spoil kasi nakita mo na nga. So, this is our another Jollibee content. And so happy ako mga kasinag to tell you that nakapag 1 year na tayo sa Jollibee. And kung ano ba ang mga naging pagbabago na dapat ninyong paghandaan or dapat ninyong, paano ba? Basta yon. So, kung na-excite kayo at looking forward kayo na magkaroon pa ng more years sa Jollibee, just keep on watching. Kasi nagkaroon na tayo ng content na kung saan naman ay 6 months na ako sa Jollibee, which is kung hindi nyo pa napapanood mga kasinag, lalagay ko yung link dyan. Yun, so doon nga mga kasinag ay sinabi ko kung ano ba yung mga naging pagbabago o yung mga naging takeaways ko sa loob ng 6 na buwan. So, for today's video naman mga kasinag, ay ang pag-uusapan natin ay 1 taon na. So, napakabilis lang ng panahon, di ba? Parang kahapon lang or parang kumbaga sa akin kung nagbabalik tanaw ako, 'di ba? Parang kahapon lang nag-a-apply ako sa Jollibee, parang kahapon lang na naglalakad ako ng mga requirements at parang kahapon lang ay nag-upload ako ng content tungkol nga po sa sa hiring process ng Jollibee. Okay. So ngayon nga mga kasinag, so 1 taon, last June pa ako nakapag 1 year sa Jollibee. Pero hindi ako nakahabol na gumawa ng video. Hindi ko alam kung bakit, di ba? So, feeling ko kasi na parang naglalaylo ako sa pag-upload. Pero yun nga mga kasinag. So, ano nga ba yung mga naging pagbabago or ano nga ba yung na-experience ko sa loob ng 1 taon? So, by the way mga kasinag, yung mga sunod-sunod na nalabas dyan sa taas, lahat po yan ay mga Jollibee content natin. So, if you are one of those aspiring managers, di ba? Or aspiring management trainee sa Jollibee or sa JFC, ayan. So, pwede ninyo panoorin just in case na kailangan ninyo ng tulong. So, ayun nga mga kasinag. So, bago ko mag-start pala, pagpasensyahan nyo na kung naririnig nyo yung kaingayan. So, yung aso ko yun, yung anak kong dalawa, naglalaro sila. So, yun nga mga kasinag. So, kung maaalala ninyo, doon sa 6 months natin mga kasinag is nasabi ko doon na ang process or yung pag-duty mo is more on standard ka pa rin nakatutok. Pero napansin ko mga kasinag na habang tumatagal ka dito sa Jollibee or ako habang tumatagal ako sa Jollibee as a manager mga kasinag is hindi na ako nagfo-focus sa standard. Though kailangan ko pa rin memorize yung standard pero more on shift management na po ako na tinatawag. So yung shift management mga kasinag, so alam na ninyo yan kung nandito ka or nakaabot ka na sa part ng video na to ay for sure tapos ka na or na-experience mo na yung shift management na tinatawag sa BOTP. So, sa shift management mga kasinag, ito po yung sinasabi na kung paano mo gagamayin or paano ka mag-duty sa shift mo. Kung ano yung mga dapat mong i-prioritize, yung mga dapat mong gawin. So, sa loob ng 1 taon mga kasinag is hindi na ako yung kagaya dati na mas nagfo-focus tayo sa mga standard na tinatawag. Though, nandun pa rin naman, kaya dapat hindi mo yun makalimutan. Which is, nasabi ko naman yan sa ating 6 months video, yung takeaways natin. So, yun nga mga kasinag. So, dito nga, kung naguguluhan kayo sa madaling sabi mga kasinag, dito sa ating ito sa 1 year journey ko sa JFC or sa Jollibee mga kasinag is napansin ko na mas nagpo-focus na tayo or mas mas inaaral na natin kung paano natin gagawing productive yung magiging shift natin. So, pangalawa naman mga kasinag is 'di ba? Nasabi ko na last time yung tungkol sa MTM, 'di ba? Pag nag-start ka kasi sa Jollibee mga kasinag, hindi ka pa kaagad kasali sa MTM or yung management team meeting nga po na tinatawag. So, yun nga mga kasinag, alam ninyo, sa loob ng 1 taon,
Yan. So, syempre, pag nag 6 months ka na mga kasinag, ay kasama ka na sa MTM na tinatawag. So, dito mga kasinag, di ba, every month required yung MTM. So, kapag nag-MTM kayo, sa store ninyo ay hindi kayo yung naka-duty. So, kayong mga managers or nasa management team, mga kasinag, ay nagmi-meeting kayo. So, ibig sabihin, yung mga naka-duty sa store is yung mga borrowed manager. So, ito po yung mga galing sa store na manager na mag-duty sa inyo. So, from the word itself, mga kasinag, borrowed, diba? So, hiniram lang ninyo for that day kasi nga MTM ninyo. So, sa loob ng isang taon, asahan mo na ikaw ay mababorrowed din sa ibang store. So, kasi nga, diba, MTM every month. So, yung mga nagpahiram na, yung mga nag-duty na manager sa store ninyo ay possible na kapag sa store naman nila yung nag-MTM mga kasinag is possible na ikaw yung mabarod. So, doon mga kasinag is case to case basis pa rin. So, hindi lahat ay nabibigyan ng opportunity na na maborrowed manager. Kasi minsan, nakadepende rin yun sa RM, diba? So, RM po yung gumagawa ng schedule natin. So, sila po yung magde-decide kung ikaw ba ay kaya mo nang mag-duty sa ibang store. So, alam mo na yung ginagawa mo. So, that's the time na pwede ka nilang i-borrowed. So, ang kagandahan kasi mga kasinag kapag borrowed manager ka ay hindi naman lahat ng ginagawa sa store nyo ay as is yan na ginagawa rin sa ibang store. So, makikita mo yung mga differences. So, pwedeng mas magaling sila sa ganitong store, mas magaling sila sa ganito, mahina sila sa ganito, mahina sila sa ganyan. So, possible yung mga yun mga kasinag. At ang kagandahan ng mga kasinag is pwede kang makapick up or pwede kang magkaroon ng mga idea na pwede mong i-apply sa store ninyo. Kung yung ginagawa sa pinag-dutihan mo na store ay bago lang yon yung mga sa shift management, kung may mga ginagawa sila na hindi ginagawa sa store ninyo, pwede mong i-adapt at i-apply sa store nyo kung applicable naman siya. So, ayun mga kasinag, aside from that mga kasinag is, nasabi ko nga mga kasinag, di ba, kapag 6 months ka na, ay bibigyan ka ng KRA o yung Key Responsibility Area. So, dito nga mga kasinag, sa loob ng isang taon mo, igagamay mo yun. Dapat alam mo kung paano hahawakan ng mabuti yung KRA mo. So, dito mga kasinag, kapag siguro sa isang taon ko, masasabi ko na mas nagfo-focus ako ngayon sa KRA ko, kung ano yung mga dapat improve doon sa binigay sa akin. So, mind you mga kasinag, ang binigay po sa akin is SQM o yung tinatawag natin na Service Quality Management. So, yun mga kasinag, more on, ang hawak ko po ay sa service. So, yung mga nasa counter, nasa dining area. So, yun nga mga kasinag. So, ako, kapag MTM namin, bali, hinihingian kami ng game plan kung ano ba yung mga suggestion ko, kung mga nakikita kong weakness sa service para mas ma-improve pa yung pagbibigay namin ng satisfaction sa mga customers. Okay, so aside from that mga kasinag is sa loob ng isang taon ko mga kasinag, dito ko masasabi na nakapag-receive ako ng mga iba't ibang incentives sa Jollibee. So, bukod kasi, 'di ba, nagkakaroon naman ng mga ang tawag doon yung PA or yung performance appraisal na tinatawag. So, bukod doon mga kasinag is naramdaman ko na rin maka-receive ng mga additional incentives. Bukod doon, incentives in terms of travel. Yan, nagbibigay din kasi sila dyan. Nakaka-join ako sa mga general assembly nila, sa mga summer outing, sa team building. Ayan mga kasinag. So, kaya nga po nagkaroon din ako ng content na nagpunta ako sa Boracay, di ba? Kung di nyo pa napapanood, yan, sisingit ko na lang din. So, yun mga kasinag. So, napakaganda ng naging journey ko ng isang taon ko dito sa Jollibee. And aside from that, mga kasinag, is dito mong mafe-feel na sobrang belong ka sa company kapag try mong mag-duty tapos may audit, di ba? So, kapag nasa 6 months ka pa lang kasi bago-bago ka pa, hindi mo pa mafe-feel yung parang wala pa yung total commitment mo sa store. Pero kapag medyo tumagal ka na sa store, tapos ganyan, di ba? Magpo-prepare kayo sa audit. So, ma-feel mo talaga na sobrang part ka na ng Jollibee
Food Corporation or JFC nga po. So, ayun lang naman mga kasi wala na akong maisip na mga may dadagdag ko pa. Pero yun nga mga kasinag. So, overall ako, in my experience, ay sobrang nag-enjoy ako sa Jollibee. Alam naman ninyo yan, di ba? So, ang daming nagsasabi nga. So, ayun lang. Looking forward pa ako sa more years. Yan, more years to come sa Jollibee. And more improvement. Ayan, more learnings to come. Ayan lang mga kasinag. So, yun nga mga kasinag. So, kung may mga katanungan pa kayo, huwag kayong mahiya, mag-comment lang kayo dyan mga kasinag. And kapag may time naman ang inyong ate ay sasagutin ko yan. So, yun lang mga kasinag. Kung nakaabot ka nga sa minute ng video na to at hindi ka pa nakaka-subscribe, mga kasinag, ano pang inaantay mo? Mag-subscribe ka na, be part of my community. So, ayun mga kasinag, kung hindi nyo pa nakakilala, again, I am your Ate Aren, ready for the worst, hoping for the best. So, see you sa ating next upload mga kasinag!